para sa mga papatay ng tao. Plano sana niyang umalis agad, pero hindi niya inaasahan na ang sahod pala ng mga mamamatay tao ay napakaganda. 600,000 piso ang panimulang sahod dito. Alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi ang pasok at may pahinga tuwing Sabado at Linggo. May bayad din sa overtime. Kumpleto ang pagbabayad ng 5 insurance at 1 pondo at may bonus pa sa katapusan ng taon. Tatanggapin mo ba? Napakabuti naman ito. Tatanggapin ko. Walang pag-aalinlangan si Gia Kaizi. Ngunit ang ganitong kabutihang pakikitungo ay nangangailangan ng matatag na propesyonal na kasanayan. Kahit nagtrabaho na ang dalaga sa isang advertising agency, may kaugnayan din ito sa pagiging isang ahente ng mga mamamatay tao. Pero ang unang pagsubok sa pagpasok sa trabaho ay ang pagbaril sa isang tao gamit ang sniper rifle. Biglang natulala si kay Aneko. Sa buong buhay niya, ni Manok nga ay hindi pa niya napatay. Paano niya magagawang pumatay ng tao? Ngunit nang makita niya ang target na inatas ng presidente sa kanya, bigla na lamang siyang parang nagbago. Ang target pala ay ang kanyang dating amo. Madalas niyang inaapi ang mga empleyadong nasa ilalim niya. May kasamahan pa nga siyang nagkaroon ng depresyon dahil dito. Si Gakay Zirin ay halos mawalan ng pag-asa dahil sa pananakit nito. Binabaril mo na agad ako. Pasensya na, hindi ko napigilan ang daliri ko. Hindi pa pala pwedeng bumaril ngayon, ulitin ko na lang. Isang taong hindi pa kailanman nagsanay. Nakakagulat na makapag-headshot sa layong 30 metro. Biglang napagtanto ng presidente kung gaano kagaling si Kay Ako. Isang henyo sa pagiging isang profesional na mamamatay tao. Agad niya itong pinapasok sa trabaho. At nagdaos pa ng masayang welcome party para rito. Unang beses na natuklasan ni Kay Ako na ang pakiramdam pala ng Mga mommies, busugin natin sila sa recess time with Lemon Square Big Cheesecake made with fresh eggs at milk. Mixed well for that milky cheese sarap you love. And always freshly baked to golden brown good. pag-inom pagkatapos pumatay, ay napakasarap nang maghintay siya hanggang sa sumunod na araw, nang hamuo pa na ang kanyang bugso ng damdamin. Nagsisi siya. Pagpatay kasi ang trabaho niya. Paano kung tanungin siya ng mga magulang niya kapag umuwi siya sa kanila para sa bagong taon? Hindi naman niya masasabi na isa siyang killer. Naglakas loob si Gakay ko na pumunta sa harap ng presidente. Ngunit bago pa man niya masabi ang kanyang intensyon na mag-resign. Kaya naman puri siya ng puri ng presidente. Ikaw ay isang henyo talaga. Ito ang unang pagkakataon na purihin si Kaya sa trabaho. Medyo nahihiya siyang napakamot sa ulo. Ang sarap pala sa pakiramdam na ma-appreciate. Subukan ko kaya munang magtrabaho rito ng ilang panahon. Ang trabahong ito ay halos kapareho lang din naman ng ibang trabaho. May kaunting pagkakaiba lang naman sa mga gamit sa opisina. Sanay na rin naman ako pagtagal. Agad na natanggap ni Gakay ang kanyang unang misyon. Medyo nag-alinlangan pa siya. Pero nang malaman niyang ang target ay isang lalaking manloloko ng mga babae, at may 12-dosenang buhay na rin ang nasasangkot. Opisyal nang nagsimula ang misyon. Pero kahit ganun ka-excited si Gakay kanina, ngunit nang makarating na siya sa pinangyarihan, natakot siya. Hindi naman niya kasi nakita mismo ang kasamaan na ginawa ng kalaban. Kaya mahirap para sa kanya ang kumilos ng hindi nakakaramdam ng kasalanan. At mukhang inaasahan na ito ng presidente. Lihim niyang inatasan ng isa pang mamamatay tao para magbantay. Kung matagumpay na maisasagawa ni Kayako ang unang misyon, ito ay magiging hudyat na opisyal na siyang miyembro ng organisasyon. Kung hindi naman, kaya isang libre lang ang kaya kong bilhin. Habang nagtatama ang tingin ni Gaya kay target at nagkakalampasan sila, hindi niya pa rin nagawang magdesisyon. Pero habang handa nang sumipa ang killer, yung babaeng dumaan, anong score mo? 3. Ang salitang 3 ay sumugat ng malalim sa puso ni Gaya. Bigla siyang naging isang mamamatay taong handang pumatay. Dahil sa kanyang mga taon bilang isang taong hindi napapansin sa trabaho, tahimik siyang sumunod sa lalaki. Sa may pintuan ng hagdanan ay pinainom niya ito ng gamot na pampamanhid ng puso. Habang gumugulong pababa ng hagdan ang lalaki, bigla na namang naging invisible si Gakaizi. Pati ang isa pang mamamatay taong sumunod, ay hindi man lang siya napansin. Matagumpay na natapos ang misyon. Sumali pa nga siya sa mga taong nanunood sa pinangyarihan ng krimen. Unang araw pa lang niya ng trabaho, maaga na siyang umuwi. Tuwang-tuwa si Kay Ako. Napagpasyahan niyang magsikap. Napakahirap kasi makahanap ng trabahong magpapasaya sa kanya. Pero hindi niya inaasahan na sa gabing iyon ay may natanggap siyang abiso na mag-o-overtime. Kakailanganin niyang sumama sa isa pang killer, si Sakurai, para sa lakayin ng isang illegal na sag-alan. Medyo kinakabahan siya. Dahil sa mga karanasan niya noon sa trabaho, madalas na inaapi ang mga baguhan ng mga veterano. Buti na lang, kahit medyo masungit si Sakurai sa panlabas, tinutulungan naman niya si Kanoko sa trabaho. Pagpasok pa lang sa kasino ay pinalayas na siya kagad.
Nakikita ni Sakurai na puro kamalian ang ginagawa ni Kanako. Kaya pinagtago na lang niya ito sa isang lugar. Pagkatapos ng misyon, saka na tayo lalabas. Masunuri naman si Gakaizi. Agad niyang inactivate ang stealth mode. Tahimik na nagtago sa likuran ni Sakurai. Ilang minuto lang ang lumipas, nang wala ng ibang tao sa buong kasino. Tsaka lang siya nagpakita ulit, napagod ka na. Nagulat din si Sakurai. Napakaiigi ng pakikipaglaban kanina. Hindi niya man lang napansin ang presensya ng kalaban. Talagang nakakainggit ang kakayahang magtago. Pero sa totoo lang, nag-iisip din si Kayako. Wala siyang kasing lakas ni Sakurai sa pakikipaglaban para maharap ang ganong sitwasyon kanina. Ang kakayahang magtago lang ang magagawa niya. Isa-isa niyang nilulutas ang mga kalaban. Habang iniisip niya ito, nag-ensayo siya mag-isa. Si Sakurai na nasa unahan ay biglang nakaramdam ng lamig sa likod. Ngunit paglingon niya ay nakita lamang niya si Kanako na may inosenteng mukha. Medyo nadismaya siya. Kaya pinilit niyang tiisin ang hindi magandang pakiramdam at bumalik sa sasakyan. Sa pag-uwi, pareho silang walang imik. Ngunit dahil sa mga karanasan nila noon, nagdesisyon si Kanako na basagin ang katahimikan. Sinimulan niyang maging palagay ang loob kay Sakurai. Ngunit medyo awkward naman ang naging usapan. Sino sa BLACKPINK ang bet mo? Parang nagyelo ang hangin sa paligid. Mukhang gusto pang magpatuloy ni Kaname sa awkward na usapan. May biglang narinig silang mabilis na pagbusina ng sasakyan sa likuran. Mga tauhan pala yon ng kasino na kanilang sinalakay kanina. Inabot ni Sakurai ang baril. Kakagusto ko pa sanang turuan si Gakai kung paano tumutok. Ngunit sa sumunod na segundo, binaril mo na agad? Pasensya na, sa susunod ay tiyak na tututok muna ako bago bumaril. Yun ay, ang dating boss ko ay nagsabi noon, ang mga ipinag-uutos ay dapat tapusin sa loob ng 3 segundo. Parang nagkakarera ang mga kabayo sa puso ni Sakurai. Hindi ko maintindihan kung saan nakuha ng presidente ang halimaw na ito, pero si Kaya naman ay abala pa rin sa paghingi ng tawad. Pasensya na po, nabutas ko po ang inyong bintana ng sasakyan. Katapusan ng unang kabanata.